The true grace of God wherein we stand. O kaya sa inyong tema ay stand firm. Okay? Stand firm in the grace of God. Now, itong letter na ito ay in-address ni Apostle Pedro sa God's chosen people at tinawag niyang nabubuhay bilang foreigners or strangers sa mga Kristiyano na sa pangangalat sa buong mundo noong panahon na yun because of persecution. No? May persecution nangyari noon. Kaya tinawag ni Apostle Pedro sila na mga strangers, foreigners, exiles, or aliens sapagkat katulad natin, hindi rin sila taga-sanglibutan. Ang mundong ito ay hindi nila tunay na tahanan. Tayo mga manlalakbay lamang sa mundong ito. Amen? Ang ating tunay na tahanan ay sa langit, sa karya ng ating Diyos. Pero habang nasa lupa sila po ay dumanas ng persecution. Maraming mga mananampalataya ang nagkalat sa Roman Empire noong panahon niyon. Sila ay naging target ng pag-uusig. Bakit po? Because they refused to worship the emperor as a God. Hindi sila niwalay yung emperor. Yun ang Diyos. No? At di sila sumasamba sa mga templo ng pagano na alam naman natin ay ginagamit para sa negosyo lamang, money-making enterprises. At dahil doon ay in-expose doon mga Kristiyano yung kanilang kasamaan at immoral practices. Dahil doon naman, sila po ay pinag-usig. Di tayo nabuhay sa panahon ng Roman Empire. Pero maraming Kristiyano ngayon sa buong mundo ang nabubuhay sa ilalim pa rin ng persecution. Christians are subject to misunderstanding, ridicule, hostility, and even harassment by unbelieving families, friends, employers, and family members. Maraming may iba sa ating ganun. Kung wala man, salamat sa Diyos. Pero hindi maalis na dahil ikaw ay Kristiyano, ikaw ay pag-uusigin ng mga hindi mananampalataya. Kasama na yung kapitbahay ng iglesia. Kunti na lang, may mabait na kapitbahay kayo na pinayagang mapagparty yung sasakyan ko. So, pagpain yung iligtas sa Panginoon ang tao niyo. Kapapanan ng Diyos sa isang kanyang pamilya. Naintindihan niyo ba? Okay, parang ngayon eh. So ito po yung letter na sinulat ni Pedro sa mga Kristiyano na pinag-uusig. May problema, may suffering, primarily through persecution or because of persecution. Bago mo ipagpatuloy, dahil letter, alala ko tuloy noong araw, nung nagsusulat ko ng love letter sa asawa ko. Ngayon, wala nang love letter eh. Text na lang. Messenger na lang. iPhone na lang. Diba? Sa araw na rin namin sa radyo yung babae na lahat ng makadate niya, gusto niya makapag-date para lahat nakadate niya, kasex niya. Ganun klase yung mga tao ngayon. Kahit pa yung manok o aso. No? Ganun na lang. Di ka tulad yung panahon ng araw, mag-e-effort ka, maliligaw ka. Di ko na inabot yung nag-igib pa, nagsasalo ko, nagsibak ng kahoy. Pero love letter, magaling ako dyan. Love letter. Kami nga, lagi kami nagkikita. Usubin ko siya sa school, sa church, magkasama kami. Pero nagla-love letter pa rin. Nagla-love letter. Pag gusto mo yung love letter, diba?
Ang saya-saya mo. Kasi galing sa mahal mo, di ba? Galing sa mahal mo. Pag kayo gumawa ng love letter, yung mga makaganda rito, hindi nyo ba naranasan yun? Yung nag-love letter kayo, paano nyo tinatapos yung letter nyo? Anong ginagamit nyo? Sincerely yours? Yours truly? O to be pay concern? Love ba? Love? O just the name? Pangalan ng iyong sinulatan. No? Bagamat di masyadong pinapasin ang ending ng letter. Ang emphasis na doon sa katawan, sa body of letter. No, kung birthday card yan, siyempre, sabihin mo, happy birthday, may mga wishes. Yung thank you letter, sabihin mo, bakit mo pinasasalamatan. Kung Krisyano ka, you pray na pagpalain siya ng Panginoon. Yung letter na expressing care for someone, sabi mo yung pagmamalasakit, ang yung pakikiramay, no? Yung content, yun na masyadong pinagtutunan natin ng pansin. Pero paano natin tinatapos yung letter? No? Paano tayo nagsisign out sa ating letter? Ha? Dapat yung pagtatapos sa letter connected sa body. At mahirap yun. Sabi mo, happy birthday, tapos ang ending mo, nalulungkot. Diba? Nalulungkot, nakikiramay, pambira, birthday, tapos nakikiramay. Hindi tama yun. Hindi connected sa body. Kuha niyo ba? Amen. Dapat connected sa body. Kung yun ay pinasasalamatan mo, kung sa uli parang galit ka ba? Hindi tama yun. So, hindi sapat na maganda yung body sa letter. Dapat yung closing part of the letter ay connected pa rin. At itong kay Peter, bilang letter, hindi lamang mahalaga yung body. Maganda yung detalye. Pati yung last part ng letter, na siya nating teksto, mga kapatid. Yung teksto natin, para bagang yung PS. Ano yung PS? Sabi na iba, pahabol sulat. Post-script. Yun po yung nilagay sa uli ng letter. Yung post-script ni Apostol Pedro. At ating pag-aralan. Ano ba ang post-script ni Apostol Pedro? At bakit gano'n ang nilalaman nito? Particularly yung verse 12, isa sabi nga dyan, in the true grace of God, wherein is stand. Sinabi nga, stand firm in God's grace. Amen. Yung tema nyo, ganda yan. Stand firm in God's grace. Anong ibig sabihin yan? And why does He choose to end His letter in that way? Bakit kailangan niya tapusin yung letter na ganyan? Yung hamunin sila to stand firm sa grace of God. How they were to stand firm? Paano nila gagawin? Tumayo, matatag sa biyaya ng Diyos. At ano ang kaugnayan nito sa atin ngayon? Sa ating mga Krisyano sa panahon ito. Now, stand firm means to refuse to change one's mind, decision, or position, even in the face of opposition or pressure. At hindi pala yung stand firm. No? Tinatanggihan mong baguhin ang iyong isip, ang iyong desisyon, ang iyong position. Kahit na may pag-uusig, kahit na may hadlang, to stand firm means to remain steadfast in one's convictions or actions, refusing to yield or compromise. Yan po ibig sabihin ng standing firm or to stand firm. Yung God's grace naman,
Hindi lang pangalan ng simbahan nyo at namin. No? It refers to God's unmerited favor, kindness, and mercy freely given to all people, even those who are unworthy. Sa aming mga bisita rito, kailangan nyo yung God's grace. Because only through God's grace, pagkakaroon ng kaligtasan ng tao. The epitome or embodiment of God's grace is the Lord Jesus Christ. Siya yung namatay para sa inyong kasalanan, sa ating kasalanan. And apart from the grace of God, walang kaligtasan ng tao. Walang kaligtasan apart from the Lord Jesus Christ. Kahit na napakabait mo, kahit na napaka-religyoso mo, no. At yung God's grace, hindi na bibilihan. Hindi pagtatrabuhan mo. Hindi yan. Wala tayong bahagi dyan. It is freely given. Amen. Amen. Even those who are unworthy. Kahit sabi mong ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo, hindi karapat dapat, pero kaya kang iligtas ng biyaya ng Diyos. It's a gift, not something earned, and it's a key concept in understanding salvation and God's relationship with humanity. So pagsamahan natin, stand firm in God's grace. Ano ngayon ang ibig sabihin? To remain steadfast and unwavering in your faith and trust in God's unmerited favor, even amidst challenges or doubts, knowing His promises are sure and His love is unending. Amen. Kaya hindi tama yung nawawala sa iglesia, kung wala-wala, di na tumuloy. So, ang hamon ng Bible, ang hamon ni Peter, magpatuloy. Stand firm. May pag-uusip, may kahirapan, may problema. Stand firm sa grace of God. Now, maraming hindi naintindihan kasi kahit Kristiyano tayo, di ibig sabihin, wala nang problema. Kristiyano tayo at hindi. Pare-parehong ang buhay is filled with struggles, suffering, and storm. Pero ang kaibahan natin mga mananampalataya, we are called to stand firm in God's grace. Kahit may struggle, kahit may suffering, kahit may storm sa buhay, we are called to stand firm in God's grace. Yung mga unbeliever, hindi na naisip yan. Kaya iba nga na nagpapakamatay. Kala nila, yun ang solusyon sa kanilang problema. Hindi nila alam, pag nagising sila, mas malaking problema ang maghihintay sa kanila sa kabilang buhay. Wala tayong karapatan, nakikling na ang buhay na ito, kapairan ng Diyos sa atin. Amen. Now, ulitin ko, yung mga Kristiyano, ang tingin nila, ang buhay Kristiyano ay isang playground. Laro. Playground. Not realizing na ang katotohanan, ito ay battleground. Ang buhay Kristiyano ay pakikipagdigma, pakikipaglaban. May mga laban, may mga digmaan, nakalulungkot na may mga iba talunan. Pero man, mga mapagtagumpay. Meron pong casualties, ang iba naman. Wala na, casualty war. No, nakalulungkot yan. May mga Kristiyano, they fall into deep sin. Lubusang nahulog sa kasalanan. And then, you question nga kung totoo bang ligtas siya. Nagpapatuloy sa kasalanan. May mga Kristiyano dahil may kasalanan, kinahulugan, naging ineffective sa ministry. Hindi nakagamit-gamit sa Diyos. Hindi nakapagpakinabang sa gawain. Sinira na ang testimony ng Kristiyano. They shattered their credibility
na magpatutuo tungkol sa Diyos, kay Kristo, sa kapangyarihan ni Kristo, sa biyaya ng Diyos. Hindi na sila effective. Dahil sila ay talunan at namumuhay sa kasalanan. In fact, maraming mga pastor ngayon, kahit pastor pa, ang wala na sa ministry, iba pinipilit pa rin sa sarili. Dahil saan? Nahulog sa kasalanan. Because of depravity, disgrace, discouragements, or depression. Ating pastor, wala na sa ministry. Kaya inuwi natin si Pastor Rani. Hindi madaling magpastor dito. Yung mga ibang pastor, pagkatapos na konting hirap, ayaw na. Sumusuko na. Marami. Mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay Kristiyano ay isang digmaan. Ito sabi ni Pastor Pedro, pinaalalahanan tayo ng katotohanan ito. Ang buhay nating mga mananampalataya ay isang digmaan. At in-identify niya ang ating tunay na kalaban. Sino ang ating tunay na kalaban? Si Satanas. Sa verse number 8, sabi niya sa verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. In-identify niya sa Apostol Pedro ang tunay nating kalaban. Si Satanas. Satan is a hated foe. And never, listen, never underestimate his power. Kapangyarihan ang ating kalaban. Malakas ang ating kalaban. We are no match to him. Kung tutusin, hindi natin siya kaya. Kung ikaw'y mayabang at sasabihin mo, kaya ko yan sa Satanas. Your cocky and arrogant attitude will lead you to a painful fall. Kaya nga yung mga pastor na mayabang alam ko technique ni Satanas. Yan yun. Sila yung binabaksak ni Satanas. Kasi mayabang. Kung mga Kristyano, alam mo sinong malakas na pa-absent sa church o hindi nakikinig sa preaching pala lumakas. Yun, nauulog yan. Sapagkat yung kayabangan patungkol kay Satanas ay hindi magdudulot ng maganda sa atin. Tandaan nyo, malakas si Satanas. Papangyarihan si Satanas. Ang kaiba lang, mas malakas yung nasa atin. Mas malakas si Kristo. Hello? Hindi mo kaya. Pero si Kristo na nasa atin. Kakayanin natin ang laban. Kaya nga, hindi ka magtatagal sa ministry kung wala ka talagang Kristo sa iyong buhay. Kahit ano bang kanta mo sa choir, ano bang ministry mo, ano sa leading mo, ano pa man. Kung wala kang Kristo sa iyong buhay, pag inatake ka ni Satanas, laglag ka. At hindi ka na makapagpapatuloy. At bago mangyari yun, maraming palatandaan na malalaman nyo kahit sa mga nawalang mga membro. Hindi na magtataka bakit nawala yan Pa-absent, maraming reklamo, maraming question. Yan yung mga nilalaglag ni Satanas. At di mo maintindihan kung mananampalataya talaga. Hindi mo maintindihan kung Kristyano talaga. Kaya sabi rito, stand firm. Yun ang advice ni Apostle Peter sa digmaan ito. Sabagat maraming pressure na ating kakaharapin. Dami kong pinagdaanan At thankful pa rin ako sa Panginoon kahit na-stroke ako. Una, dapat nung 15 years old pa lang ako, patay na ako Nadukot ako sa Naipaco, sa Dark Paco, at isa-salvage sana ako. No?
To make the long story short, pinakawalan din ako kahit duguan. Umuwi ako sa bahay, galing isul. Siradamig ko, natakot yung mga kapatid ko, nagiyakan. Only boy lang ako eh. Doon pa lang, dapat patay na ako. Pero may plano pa mula yung Diyos sa aking buhay. Tapos year 2000, pagkatapos ng Y2K, di na inabot ng iba yun, eh bilang pagkatapos ng mag-preach sa GMA, sumakit yung siya ko. At dinala ako sa Big Gates, ang asawa ko at yung dating member, isa patay na. At alam niyo, nakita, mayroong malaking tumor sa aking katawan. Na pinag-wave, dapat patanggal. At tatanggal naman. Pero nung tinanggal, kasama yung aking kidney, isang kidney, at kalahati na aking large intestine, yung aking spleen, at yung pancreas, at tinaningan pa ako. No. Pero, that was 2000. Meaning, I am survivor of cancer for 25 years na. Hindi ba tapos yung struggle ko? Nagkaaral ako, nag-pray, at tapos na, nag-CR, bilang tumumba ako. At pagharap ko sa salamin, ako, tagilid ako ako, saan na-stroke ako. At yun nga, sabi, pumuntok ang bad. Pero buti lang hindi sa sensitive na parte na kailangan bang operahan. Salamat sa Diyos. Ang buhay natin ay nasa Panginoon. Kung hindi ka pa tapos sa ministry, sa mundong ito, hindi ka niya pauuwiin. Pero kung ikaw di mo ginagampanan ng ministry mo, at napipigaki ang Espiritu Santo, sabi sa Bible, di ba? Pabatay ng katawan para makalaya ang Espiritu. Kaya hindi nakakasurvive. Huwag kang mag-ibang na ikaw ay malusog, ikaw ay walang sakit, ang dami dyan, walang sakit, namamatay. Hindi ibig sabihin, wala kang sakit. Actually, ako, I outlive maraming friends and families. Nauna pa sila, kaibigan ko, nung inilibing eh. Sabi ko sa kanya, nung bago ako operahan, binili ko pamilya ko sa kanya. Ako pala maglilibing sa kanya. 10 taon na nakakaraang, 12 taon. Walang karamdaman na kagaya na sa akin nun, ha? So, huwag kang magyabang. Sabi mo, bata ka pa, mas bata pa sa'yo, namamatay. Pumunta ka sa cemetery, makita mo yung patutunan niyan. May maliit, may malaki, may mayaman, may mahirap na libingan na nicho. Walang respeto ang kamatayan sa edad at kahit anong reliyon mo. Huwag mong sabihin Baptist ka. Kahit anong reliyon. Kaya kaibigan, talagang hindi mo masusurvive ang buhay. Survival na hanggang sa kabilang buhay, kundi sa biyaya ng Diyos at kay Kristo Jesus. Kaya pag-isipan mo yan, habang ikaw'y bay pa, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso, o tanggapin mo siya sa palatayanan mo yan, kung si Kristo, at sa palatayanan mo yung kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Sa ating mga Kristiyano, again, ang temptation sa atin, marami. Pera. Mahirap buhay. Temptation ng pera. Kaya nga, naging katekisuran sa church and tithes dahil sa pera. Because of their inordinate desire to be wealthy. Di na mag-church dahil sa trabaho, sideline. A desire to be accepted by someone or with their approval. Dahil sa magulang, takot ka sa magulang, takot kang pagtawanan ng mga kaibigan, mga barkada, takot kang i-break ng iyong nobyo o nobyong unbeliever. Yan ang temptation ng mga Kristiyano ngayon. Temptation na maging katanggap-tanggap sa lipunan o mag-enjoy sa buhay na ito.
yung unawa ng mundong enjoyment eh. May bisyo, yung linggo na tutulog, o outing, o nasa mall. Akala nila yan ang kagalakan na magbibigay ng kagalakan sa kanila. They're wrong. Ha? Yan ang mga tukso. At pati sa mga Kristiyano. Yung mga bagay na hindi napagbibigay karangalan sa Diyos. Hindi kalugod-lugod sa Diyos. And I'm sure, hindi man lahat, pero baka, may iba sa atin na hindi ang sinasabi ko. Dahil inyong naranasan. Kayo ay nakaranas ng tukso, ng kalaban. Ano sa mga yan? Ang iyong pinagdaan. No, ano sa mga yan? Anong tukso? Ang iyong kinahulugan. Napakarami na ginagamit si Satanas to draw people away from God. Para ilayo tayo sa Diyos. Para tayo mabuhay ng talunan. Para huwag tayo maging effective sa ministry. Again, naintindihan ng iba kung sinasabi ko. Iba pa nga, nabanggit ko na. Iba kunyari, may pagtanggol sa bahan. Pero wala rin. Iba wala na talaga sa church. Alam niyo yan. At may tendency maging ganun din tayo kung hindi natin ingatan ang ating sarili. Kung hindi natin didinggin ang payo ng Biblia. So how can we, as individuals, make sure na hindi mangyari sa atin yun? Hindi tayo malaglag sa daan. Hindi tayo maging talunan. Hindi tayo maging katulad ng iba. Wala na. Nahulog na sa kasalanan. At talaw na ng tukso. Anong dapat natin gawin? Ano? Ang sagot ni Apostol Pedro. Andiyan pa ba kayo? Amen. Stand firm. Amen. Stand firm. Yun ang sagot ni Apostol Pedro para sa mga Kristiyano. Kaya nga, mas lalo natin makikita ang katotohanan ng payag niyan sa mga final verses, mga may iba pang verse, ni Apostol Pedro dito sa 1 Peter. Bagamat tayong mga Kristiyano, alam natin na hindi natin kaya at meron tayong Diyos na hindi nga tayo pababayaan. May Diyos na tutulong sa atin. Amen? Amen. Pero meron tayong dapat gawin. Meron tayong parte. Meron tayong responsibility and role na dapat nating gampanan. So ano itong responsibility at role na ito? Let us walk through these verses and see what Peter says. In verse 10, first of all, notice of the purpose of suffering. In verse 10, sinasabi niyan na may suffering. Establish na natin, kahit Kristiyano ka, may suffering. Kahit ka ba matagal ka ng Kristiyano, malago ka na, tapat ka, may suffering. No one is exempted from suffering. Ano? Kaya sinabi niya sa verse number 10, in-highlight ko, ginawa ko ngayon, after that ye have suffered. Merong suffering. And what's the purpose? Una, pinakita rito ni Apostol Pedro that suffering is short-lived. Ang suffering naman, hindi panghabang buhay. Hindi pang matagalan. Ikaw sa ba? Amen. Hello? Amen. Hindi pang matagalan. Short-lived naman. Sabi niya dyan. Sabi niya, after that we have suffered a while. A while. In other words, suffering is short-lived. Trials are temporary. Pero ang grace of God is eternal. Amen. Yan ang kaibahan yan.
Trials and sufferings are temporary, but God's grace is eternal. Tingnan niyo po sa Bible niyo. 2 Corinthians 4:17. Siya lang yung mga bisita. Ano sabi niya? Bigyan din sa slide. For our light affliction, which is but for a moment. So, it is for a while or for a moment. So, suffering is short-lived only. Huwag kang umasa na parang end of the world na. Napaka-kawawa mo. Hindi. Yung suffering mo, ano ba man yan, maiksi lamang yan. At higit sa lahat, ang biyaya ng Diyos para sa iyo ay walang hanggan. The grace of God is eternal. Our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So our pain is momentary. Let me repeat that. Our pain is momentary. But God's promises endure forever. Amen. Ang mga pangako ng Diyos ay pangmatagalan. Not only that, suffering is supplied. Suffering is supplied. Sabi sa verse 10, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. So yung grace, no? Ang supply ng Diyos, pangtapat sa ating suffering, ay ang kanyang grace. Ang supply ng Diyos sa ating mga problema, ay ang kanyang grace. And again, don't forget, yung suffering ay temporary lamang, ang grace ng Diyos ay panghabang buhay. God is the source of grace. The source of grace is God Himself. But the God of all grace is the source. Ay salamat po. Hindi si Pastor Harry ang source ng grace. Hindi si Pastor Tony. Nag-stroke pa nga eh. Walang kayanan yan na magbigay ng grace sa mga membro. Hindi sino paman o ano paman sa mundong ito ang source ng grace na kailangan nating mga tao upang makasurvive at mga unsaved upang maligtas. Ang source ng grace ay ang Diyos mismo. Amen. Yung suffering natin may supply ang Diyos ng grace. At ang source ng grace na yan is God Himself. God is the God of all grace. Meaning His grace is sufficient for every trial. Tandaan niyo, pag may pagsubok na dumating sa inyong buhay, may sapat na biyaya ang Diyos na pagtugon dyan. Sa problema niyan o pagsubok. Not only that, the selection. Sino tumawag sa atin? Ang Diyos. At sa pagtawag ng Diyos sa atin, kasama yung fellowship of His suffering. Sa Philippians 3:10, pakita mo nga. Sabi niya sa Philippians 3:10, tama yan, that I may know Him and the power of His resurrection. And what? Ano sabi? Napili, ano sabi? Mahina rito. Sabay-sabay! Ganun sa amin kasi. Alam ko, pareho sa amin. The fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Sa parte ng calling niya yan, suffering. We have fellowship with Christ's suffering. Ay, mabuti. Mabuti na lang. No? Nararanasan natin at kahit kaunti lamang yung suffering ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kang magyabang parang gunaw na ang mundo. Ayaw ko na dyan. Lord, bakit yun na naman? Naranasan mo ba yung paghihirap ni Kristo? Nakalimutan mo na ba yung hirap niya na pareho sa atin? Kung namatay siya sa krus at nalugid, di ba? Dapat tayo pinarusahan doon. At tayo dapat parusahan
pumunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Pero binayaran ni Kristo yung ating sala. At di na tayo pupunta pa sa impyerno. So yung suffering meron ka sa pagiging Kristiyano, kaunti lamang yan. Salamat na ibinilang ka niya sa mga tinawag bang pagtiis kasama ni Kristo. We are called to His eternal glory, not by our works, but by His divine grace. This grace ang pumili sa atin. And another thing, yung security na dulot ng biyaya ng Diyos as supplied to us when we suffer. Ano sabi yan? Unto His eternal glory by Christ Jesus. Ibig sabihin, our future is eternal glory. Amen. Not temporary suffering, but eternal glory. That's our future. Hindi suffering. Kanina nabasa natin sa 2 Corinthians na hindi kayang itumbas yung suffering natin sa glory, sa kalwalatian na inilalaan ng Diyos sa ating kanyang mga hirang. Our earthly trials cannot compare to our heavenly calling. Sabi sa Romans 8:18. Romans 8:18. Will you please open your Bibles? Wala ba dyan? Okay, Romans 8:18. Sabi dyan. O, basa sa English. Basa. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy. Sabay-sabay. Ulit. 1, 2, go. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to compare with the glory which shall be revealed in us. Kaya ako kayo pinagbabasa para huwag magpanik sa layo-lawan nyo. At pagtanong malalasan na higa. O, Tagalog, basa. Basa. Sapagat na patutunayan ko na ang pagtiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat ay tumbas sa kanwalihang maagalad sa atin. Naintindihan nyo? Amen. Amen? Amen. Kaya ikumpara sa inilalaan ng Diyos sa atin sa kanyang piling. So suffering, God's grace sustains us until glory is revealed. Until glory is revealed. Another thing, suffering is shaping. Suffering is shaping. Hinuhubog tayo. Suffering. Yung nga sabi natin, conforming us to Jesus Christ. Suffering is shaping. Sabi dyan, sa verse 10, take notice yung highlight. Make you perfect, establish, strengthen, settle you. So dyan tayo sinishape ng suffering. Ano yun? Purify tayo ng suffering. Sabi dyan, sabi sa 1 Peter 1, chapter 1, verses 6 and 7. Sabi, 1 Peter 1, kaya ba? Dito sa outing ko, pero yan. Wala? Pero yan. Wala ba meron yan? Oh. Purification. Yan dulot ng suffering. Basa. Wherein ye greatly rejoice, for a season, beneath me, they are in heaviness and manifold temptations. Tuloy. But the trial of faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Okay, isa na kayo magbasa ng Bible eh. Tumitigil. Ano sabi? Yung suffering natin, they finds us like gold. You purify yung ating pananampalataya. Not only that, perfection sabi sa verse 10, make you perfect, sabi ulit. Perfection.
Yan ang gawa ng suffering. Yung perfection dyan, maturity. Amen. It makes us mature. God is maturing and completing us through trials. Kaya dapat thank you sa Panginoon pag may trial, may suffering. Bakit? Pinamamature ka yan. Pinalalago ka sa pananampalataya. Pinatitibay ka sa Panginoon. No? Yung walang suffering, walang trials, hindi yan lumalago. Hindi yan lumalago. Yung mga dumadaan sa trials, bagamat may katapatan sa Diyos, paraan ng Diyos yan para lalo tayong maging tapat sa Kanya. And aside from that, yan ay may kapangyarihan, dudulot ng kalakasan sa atin. Sabi yan, to establish and strengthen us. That's power. Nagkakaroon tayo ng power. No? He strengthens us, giving us spiritual stability. But last, it settles us. It gives permanence. Nagiging matatag tayo. Kaya sinasabi sa 1 Corinthians 15:58, ano sabi? Beloved brethren, be steadfast. Stand firm. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. The Lord, you see, pinatatatag tayo niyan. Oh Lord, salamat po sa suffering na ito. Ako nagpasalamat sa mga nangyari sa aking buhay. Una, nakita ko yung mga nagmamahal na mga membro sa amin. Pangalawa, nakita ko provision ng Diyos. Pangatlo, nakita ko yung himalaan ng Diyos. Wala nang laman ng ko eh. Kaya lang, tinanggal pa yung abdo ba yun? Ang bihira, gusto yung laman ko nakalinawa ako, sumasakit yung aking appendix eh. Sabi ko, ang bihira, dadalo na ako sa ospital. Pero, ito may pa tayo. Amen. Hindi tayo magaling ako. No? Dahil ang Diyos mabuti. Amen. At sa totoo lang, naiingit ako sa inyo. Ilang beses ko na ba sinabi dito yan? Naiingit ako sa iyo. Ang lakas-lakas mo. Dalawa yung bato mo. Buo yung dito ka mo. Pag kumain mamaya, pupunuin mo yan. May screen ka. Hindi binawasan pag-rest mo. May abdo ka. Pero ang problema sa iyo, tamad ka sa buhay ng Diyos. Hindi ko ba naiyan yan? Dahil sa nangyari sa akin, maraming na-challenge sa mga membro. Sabi nga ako, hindi give up na sana eh. Pero kay Pastor, nakita ko, hindi gumigive up. Ako malakas eh. Kaya thank you Lord. Pero kung maaari, tumigil na. Pero maraming nahamon eh. Nakita ko yung kabaitan ng Diyos sa akin. Kung walang sakit, biglang namatay eh. Kapitbahay namin namatay agad eh. Inatake sa puso eh. Kaedad ko lang ba yun? Matanda lang na ilang araw. March din. Pastor yun. Kapitbahay ko. Namatay agad eh. We should thank God for suffering because yan natin makikita kung paano tayo pinatatatag ng Panginoon. God settles us on a firm foundation in Christ. Ang mga trials, it produce perseverance and spiritual maturity. May kausap ba ako? Amen. Hindi nyo, hirap akong salita, no? Mahaba pa ito. Kaya makinig ka. Okay, not only nakita natin ang ating unang puntos niyan about suffering ay partiyan ito lang. Unang puntos natin, yung purpose. Yung purpose, nakalimutan nyo na. No? Pangalawa, the praise of the sovereign. So, ano dapat mangyari? Patuloy tayong magpuri sa Diyos. We should continue praising God, glorifying God, serving God. The praise of the sovereign
in verse 11. Verse 11. Ano sabi? To Him be glory. O, basa. Basa ulit. Basa. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So, yung praise of sovereign. Pagkatapos i-discuss yung suffering, sinabi niya si Satanas pinanggagalingan niya. Sabi niya pa, nagawin niyo, i-cast niyo yung care sa Panginoon, sa verse 7. Ha? Ano sabi niya? Praise the Lord! Praise the Lord! Kahit may suffering, we should praise God. Hindi dapat maging dahil para tumigil ka, para ma-discourage ka, para matakot ka, para maging karuna ka. Praise the Lord! Take notice of His dominion. It is supreme. His dominion is supreme. To Him be glory and dominion. In other words, God rules and reigns over all things. Walang mangyayari sa ating buhay na hindi alam ng Diyos. Hindi alam ng Diyos yung nangyari sa iyo. Hindi. Walang nalilingid sa kaalaman ng Diyos. Yun ang ibig kong sabihin. Tayo nagugulat. Sila nagulat. Bigla akong dinala sa ospital. Kinabukasan dapat may meeting kami sa Makati. Sabi ko kay Pastor John, hindi ko na mag-devotion. Ganun lang ang plano natin. Tapos hindi ko alam, kaya pala siya pinag-devotion ko, pa-hospital ako, nagulat kami, nagulat ako. Pero sa Diyos hindi nagugulat. Lahat na nangyari sa buhay natin, tandaan nyo, walang nangyari sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Pinapaintulog niya yung mga bagay na nangyari sa ating buhay. Dahil siya may layunin. It's a God of purpose. Isang Diyos na may plano at layunin. At siya ay mapangyarihan sa lahat. Sabi ng awit 103, verse 19, the Lord hath prepared His throne in the heaven, and His kingdom ruleth over all. So nag-aari ang Diyos. Pati sa ating mga nangyari sa ating buhay, He is sovereign. No trial, no enemy, no hardship is beyond His control. Walang pagsubok na hindi kontrolado ng Diyos. Alahanin niyo yung istorya ni Job. Paano sa Satanas? Limitado. At pinaintulutan lamang ng Diyos. Ganun din sa buhay natin. Makinig ka. Maraming di masyadong nag-ring sa tenga mo ang may sign nito. Wala ka bang problema? O sinasabi ko sa iyo, baka isang araw, may problemang dumating sa buhay mo. Huwag mo kalimutan ang mensahe, huwag mo kalimutan ang Word of God. Hindi dahil ako, kundi Word of God. Alalahanin mo pag dumating, magsubok sa iyong buhay, na hindi dumating yan na lingid sa Diyos o hindi kontrolado ng Diyos. Kontrolado niya lahat ng nangyayari sa atin. Amen. Anong plano ng Diyos? Mabuti, di ba? Amen. His thoughts towards us are good thoughts. Amen. Jeremiah 29:11, ano yun? For I know the thoughts that I think. The thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Everybody should say amen to that. Amen. Kung naintindihan mo, Amen. kung ka na amen, di mo naintindihan. Na walang masamang plano ang Diyos sa ating buhay. Amen. Mabuti lahat. So again, no trial, no enemy, no hardship is beyond His control. Amen. Another thing sa verse 11, last part ng verse 11, sabi, forever and ever. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. In other words, His dominion is secure. Amen. Kailanman, hindi mawawala ang Diyos sa kanyang trono. Amen.
Kailanman wala makakaaraw sa trono ng Diyos. Amen. Siya ang may-ari ng lahat. Siya ang may control sa lahat. Walang nangyari sa mundo na hindi alam ng Diyos. Yung mga pinapaintulot siya, pero kontrolado pa rin niya. At yun ang Diyos natin. Amen. Yung nasabi ni Pedro, yung suffering na yan, si Satanas na yan, under God's control. Eh wala tayong dapat ikatakot. We should praise God because He is our God. Amen. His dominion is secure. God's power is unchanging and everlasting. Diba? Cellphone natin, maya-maya, lobat. Aka-charge mo lang kanina, lobat na. Walang cellphone na habang panahon, gumagana, diba? Oh, kahit yung battery ng sasakyan, kailan lang nagbalita ko after more than 3 years. Wala na, hindi na kaya, sira na. Ano ibig sabihin? Ang Diyos hindi ganoon. Ang Diyos hindi nalulubat. Isipin mo, yung pag-create ng Diyos sa langit at lupa, napakarami yan, lahat ng hayop, lahat ng tao, paglipas ng panahon, tayo ilang taon, bilyon na. Pero hindi nabawasan ni katiting ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nalulubat ang Diyos. Indeed, His power is secure, His dominion is secure. Kaya nga sabi sa Revelation 1:8, sabi ni Jesus Christ, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come. Past, present, future. Or ito ba? Present, which is, which was past, and future, which is to come. Ang Diyos hindi nagbabago. Ano yun? Hebrews 13:8. He is the same yesterday, today, and forever. Hello? Amen. Isip mo ba kayo? Gutom na kayo? Nangyari pa. Hey, kakain din mga kayo eh. Eh, makain ba? Meron na daw eh. Huwag yung palata. Tapusin natin to. Amen. Minsan lang kayo mag-anniversary. Diba? Oo. Hindi nga ako dapat speaker eh. Sabi ni Hari, Paswani. Pwede kayo. Kasi every 2 years talaga, commitment ni Hari sa akin yan. Tanda ko yan. And I appreciate that. Every 2 years na ito, sabi kayo. Isa lang atang di ko napunta, di ba? Una, may COVID. Pakala, may sakit ko nun. Magtatagtong taon ako. 2 years pa lang. Anyway, panghuli sa pangalawang puntos. Anong puntos ito eh? Ano yun? His dominion is our strength. Kung ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay hindi kayang agawin ni numan, walang mangyayaring hindi niya kontrolado, at ito'y secure, then His dominion is our strength. His dominion is our strength. Sa mga pagsubok sa ating buhay, sa mga trials, sa mga kahirapan, sa karamdaman, ang Diyos ang ating kalakasan. Amen. Because He is in control, we can trust Him completely. You can trust God completely. Can you do that? Amen. Trust God completely. Amen. Sabi ng 2 Corinthians 12:9, we're almost done, kunti na lang. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Amen. Talking about standing firm in God's grace. He said, His grace is sufficient for us. Amen. For His power
is made perfect, proven in our weakness. Standing firm in His grace means trusting His power. Not ours, not yours, not mine, but God's power alone. Amen. And to close the message, so dyan na tayo, dinadala tayo sa position of standing. So may suffering, may problema, may trials. So ano sabi niya? Stand firm. The position of standing, testifying that this is a true grace of God, wherein He is stand. Amen. Diyan tayo tumayo sa grace of God. Amen. The grace of God is true. Sabi niya, the true grace of God. Yung totoong grace ng Diyos. Sa mga charismatic, mali yan. Health and wealth. Kaya makakako nila, hindi yan. So, ibig sabihin, pag wala kang health, wala kang wealth, wala nang kapangyarihan ng Diyos, hindi. Ang Diyos may health naman o may wealth, kapangyarihan pa rin. Amen. Ang pagkikiwalaan pa rin. Amen. Yan ang true grace of God. Amen. Hindi puro saya lang. As I've said, hindi rin puro hirap lang. But no matter what happened in our life, ang grace of God is true. Magkakatiwalaan. There is no other foundation that sustains us but God's grace. Kaya dito tayo nakatayo sa biyaya ng Diyos. Mga kaibigan, if you want to be saved, then the grace of God is the foundation para sa iyong kaligtasan. For by grace are you saved through faith. Faith to the Lord Jesus Christ, and that not of yourselves. It is the gift of God. Again, true grace is not earned, but is truly or freely given by God. So the grace of God, saan doon tayo tumayo, ay true. The grace of God is true. Secondly, the grace of God is transforming. Amen. Ito magbabago sa atin. Sabi ni Peter, exhorting and testifying. Alam nyo, maraming naiintindihan ng grace of God eh. Ang grace of God, nagtuturo yan. Ang grace of God, may tinuturo yan. Anong tinuturo ng grace of God? Titus 2:11 and 12. 11, 12. Titus 2:11, 12. Ano sabi? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. The topic is the grace of God. At anong ginawa ng grace of God? Appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kapatid, kung ang grace of God talaga ang foundation ng iyong buhay, you're standing firm in the grace of God. Yan sabi, huwag mo kalimutan ang tulong ng grace of God. Deny worldliness, ungodliness, and live soberly, righteously, and godly. Maging tapat ka sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Maging matatag tayo, maging mapagtagumpay tayo. Hindi talunan. God's grace doesn't just save us. It strengthens us to stand firm. To stand firm. And last but not the least, the grace of God is our threshold. Amen. What is threshold? Foundation. Amen. The grace of God. So, to conclude, the grace of God should be our foundation. The true grace of God, wherein ye stand firm in the grace of God. No? Huwag ka lang kumanta ng stand firm o anong stand ba yan? Stand up. Gawin mo sa buhay mo. Amen. Panindigan ka, tumayo ka sa biyaya ng Diyos. Romans 5:2, by whom
Also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ephesians 6:13. Ephesians 6:13. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand in the grace of God. Amen. Standing firm means you are rooted in grace. Rooted, not shaken by trials, not shaken by sufferings, not shaken by anything. Rooted in the grace of God. As I now close, pagod na ako. So the things na sinulat ni Apostol Pedro sa mga verses na ito, kung nakinig kayo ng totoo, ayun ang nais niya na mag-ring sa ating tenga ng mga magbabasa. Nais niya at tayo ay to stand firm in God's grace. God's Grace Baptist Church, Paniparan, yun ang nais ng Diyos. Ginamit niya lang si Pedro, ginamit niya lang ako ngayon, nawa. Pero ang Diyos, ang nais niya, to stand firm, magpakatatag ka, maging matibay ka. Ang mga pagsubok ang dumating, ha? Sa susunod na taon, uli, no? Yung kamalian na ibang member. Bago mag-anniversary, abalang-abala. Busy. Pero pagtapos ng anniversary, at tanong mo kay Pastor Arya, titingnan ko kung nandito kayo sa prayer meeting. Nandito kaya kayo sa prayer meeting. Baka prayer meeting, wala na. Kaya nakamarian ng mga member eh. Patagal na rin akong pastor. 1984 ako nag-surrender sa Bible School. 40 years na again. 41 ba? Tama yun. Can you imagine? Nakita ko yan, yung mali yung mga konsero, kakad na sa choir. Ang lakas kumain, hindi yun. But this prayer meeting, wala. Hindi nagtagumpay yung anniversary. Hindi nagtagumpay yung Word of God. Hindi yung pastor yung Word of God. Walang nangyari sa iyong buhay. Dapat pagkatapos ng anniversary, papakita natin nangyari yung hamon sa atin. At mag-forward ka ba? Tapos wala rin. Ano yung forward mo? Hingin mo sa Diyos that you stand firm sa kanyang grace. Lord, hindi ako magkibay, hindi ako nakatiyo sa iyong biyaya. Nayayanig ako, konting problema lamang. Hindi ako nagpapatuloy. Or this time, hindi mo hawak ang buhay. Konti na lang ang buhay natin. Ganyan ka, kontento ka na ganyan. At tanda mo na. It's about time. Patuloy tayo maging totoong matatag sa ating pananampalataya. Matatag sa biyaya ng Diyos. Nakakapatid, as Christians, we must stand firm in God's grace. Amen. So the conclusion, suffering is temporary, but God's grace is eternal. God's power reigns, so we can trust His sovereign strength. Grace is our foundation, and we must stand firm in it. So, ano dapat natin gawin? Ano dapat natin gawin? Our call to action. Nag-i-struggle ka ba? Pinag-i-struggle ba rito? Then trust God today. Trust God's grace today. Ikaw ba ay nababalisa? Are you weary? Are you heavy burden? Stand firm in the truth of God's promises. Are you uncertain? Nag-aalinlangan ka ba? Then remember that the grace sustains and secures you. Ano ating final thought as I now close? The final thought is this.
Standing firm in God's grace does not mean avoiding trials, but enduring them with confidence that He, God, will restore, confirm, strengthen, and establish us. Can you read that? Sabay-sabay, read ba? Can you read that? The final tone, standing ready. Standing firm in God's grace does not mean avoiding trials, but enduring them with confidence that He will restore, confirm, strengthen, and establish us. Read it from the heart. Read it as you believe it. Can you do that? Read it that you believe it. One more time. 1, 2, 3. Standing firm in God's grace does not mean avoiding trials, but enduring them with confidence that He will restore, confirm, strengthen, and establish us. Amen. 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 Stand firm in God's grace today. Ito po ang salita ni Diyos.